Hello, pretty lady. Nag-iisa ka yata rito sa gilid ng swimming pool. Inihintay mo ba ako? Narinig kong kausap sa akin ng isang lalaki mula sa aking likuran. Mag-isa lang akong naririto kaya tiyak ako talagang kinakausap na mukhang preskong lalaking to. Hinarap ko ang lalaki nagsalita. Sinuri ng tingin ang kanyang kabuuan. Gwapo to pero halatadong mahangin. Hindi ko siya type. Yan agad ang unang pumasok sa aking isip nang makita ko siya. Are you talking to me? Nakataas ang kilay na tanong ko sa kanya kahit pa obvious namang ako ang kinausap niya. Of course, pretty lady. Ikaw lang naman ang tao rito kaya natural ikaw ang kinakausap ko. Sagot sa akin ng lalaki. Katulad ko, sinuri din ng kanyang mga mata ang aking kabuuan at di ko nagustuhan ang matagal ng pagtitig niya sa aking dibdib na bagang nakikitang cleavage dahil may medyo malalim mauka ang suot kong dress. May kailangan ka sa akin, mister? Kung wala, baka pwede mo akong iwan dahil gusto kong mapag-isa. Seryosong mukhang kausap ko sa kanya. I like your cold personality at mukha kang matapang. Mas lalo tuloy akong na-attract sa'yo, lady. Matamis ang pagkakangiting sabi niya sa akin. Sa kanyang pagngiti, lumabas ang dalawang malalim na dimples sa magkabila niyang pisngi. Mas lalo siyang naging gwapo ngunit para sa akin. Gwapo lamang siya sa salitang iyon pero walang appeal sa akin. Di ko itinago ang ginagawa kong pag-ismit sa kanya. Halatadong playboy ang lalaking kaharap ko. At yun pa naman ang pinakaayaw ko sa isang lalaki. Excuse me, babalik na ako sa party. Sabi ko sa kanya. Maglalakad sana ako nang biglang pinigilan ng lalaki ang isa kong braso. Wala pang babaeng nang bastos sa akin. Madalim ang mukhang sabi niya. Di naman kita binabastos. Nagpaalam pa nga ako sa'yong babalik na ako sa loob. Ng party, di ba? Mariing sagot ko sa kanya. Kapag hinalikan kita ngayon, tiyak kahabulin mo ko para matikmang muli ang halik ko. Puno ng mali siyang pagkakangiti sa labi ng lalaki. Hinila niyang braso ko palapit sa kanya para halikan. Akmang sasalubungin ko ng aking kamao ang kanyang nguso, ngunit hindi yun natuloy dahil may ibang kamao ang naunang dumapo sa nguso ng lalaki. Akala ko ba hate mo mga playboy? Bakit nakikipag-flirt ka sa playboy na yan? Galit na tanong ni Alex na siyang may-ari ng kamao na tumama sa nguso ng lalaking nagtangka na humalik sa akin. Hindi ka lang pala playboy, kundi bulag ka rin. Aling mata mong nakakakita na nakikipag-flirt ako sa lalaking yan? Ines na tanong ko sa kanya. Akmang sasagot sa akin si Alex nang hilahin to paharap ng lalaking sinuntok nito at pagkatapos ginantihan ng isang malakas na suntok sa mukha. Natumba si Alex dahil sa lakas ng pagkakasuntok sa kanya ng lalaki. Yan ang bagay sa katulad mong pakialamero. Nakangising kausap ng lalaki kay Alex na nagpapahid ng dugo sa gilid ng mga labi. Hinarap naman ako ng lalaki. Inawakan na mahigpit sa aking braso. Matikman ko lang ang mga labi mo. Worth it na natanggap kong suntok mula sa pakialamerong gagong yan. Hinila niya ako palapit para sa pilitang halikan. Ngunit halos kalahating dangkal na lamang ang layo ng mukha niya sa mukha ko nang mapahinto ito at biglang nanlaki ang mga mata. Paano ba naman hindi man lalaki ang mga mata nito? Gayong tinuhod ko ng malakas ang kanyang pagkalalaki? Napatras mula sa akin ng lalaki habang sapon ng mga palad ang nasaktang hinaharap. Ouch! It hurts a lot? Nakangawing komento ni Alex nang makitang ginawa ko. Yan ang bagay sa mga lalaking bastos at playboy na kagaya mo? Sabi ko sa lalaki at pagkatapos nilapitan ko si Alex. Tinulungang makatayo. You bitch! Galit na sigaw sa akin ng lalaki. Sa inis ko sa kanya, nilapitan ko siya. Sinipa sa tuhod ng malakas. Napalahod ito at napaungol sa sakit. Sa susunod, mag-iingat ka sa babaeng babastusin mo dahil baka tuluyang hindi na magamit yung sandata mo. Pero mas mabuti ngayon para wala ka ng mabiktimang mga babae. Mariing wika ko pagkatapos ay tinulak ko ang lalaki papunta ng swimming pool. Natawa ako ng malakas na makita ko siyang parang aso, nagpupumilit makahaon. Di naman malulunod ang lalaki dahil nakita ko sa gilid ng aking mga mata na may mga taong nakatingin sa amin. Siguro curious lamang sila kung anong kahulugan nangyayari kaya nakatingin sila sa amin. Kung di marunong lumangoy ang lalaking nasa tubig, tiyak tutulungan siya ng mga nakatingin sa amin. Let's go, Silvana. Baka makapatay ka pa ng tao kapag nagtagal pa tayo rito. Naiiling na wika ni Alex habang hinawakan ang braso ko. Hinila ko palayo sa lugar na yon. Huwag mo kong hawakan. Baka gusto mong makatikim ng matigas kong tuhod. Banta ko kay Alex na bigla namang bumitaw sa pagkakahawak sa akin. Ang tapang mo talaga, Silvana.
Ewan ko ba kung ano nagustuhan ko sa'yo? Anong sabi mo? Biglang tanong ko sa kanya. Ang sabi ko, ang tapang mo. Ewan ko ano nagustuhan sa'yo ng lalaking yun kaya kanya nilapitan? Nakasimangot na sagot ni Alex. Bahagyang kumunot ang aking noo. Parang may naiba yata sa sinabi niya ngayon kaysa narinig kong sinabi niya kanina. Ngunit baka nagkamali ako ng dinig, kaya nagkibit balikat na lamang ako at di na yun pinagtuunan pa ng pansin. Mabigat ang pakiramdam ko nang magising ako kinabukasan. Ngunit kailangan kong pumasok sa trabaho kaya kahit masama ang pakiramdam ko, pinilit ko pa rin bumangon mula sa kama. Ngunit nang tumayo ako, bigla ako nakaramdam ng pagkahilo. Tila walang lakas na natumba ang katawan ko, pabalik sa kama. Eksakto naman bumukas ang pintuan ng kwarto ko, kaya nakita ni Silvana ang nangyari sa akin. My God, Gianni! Ano nangyari sa'yo? Nag-aalalang napatakbo siya palapit sa akin. Ang taas ng lagnat mo, sabi niya matapos niyang hawakan ang braso ko. Tinulungan niya akong makahiga ng maayos sa kama, kinumutan ng mabuti. Ako na ang bahala sa sarili ko, Silvana. Pumasok ka na lang sa trabaho mo at baka malate ka pa. Mahina ang boses na sabi ko sa kanya. Ikaw nang bahala sa sarili mo? Paano mo magagawa yon hindi mo nga kayang tumayo? May ines sa boses na sagot niya sa akin, ngunit may halong pag-aalala. Ayoko mang malate ka sa trabaho, tiyak babawasan nilang sahod mo. Wala akong pakialam kung malate man ako o kung hindi ako makapasok ngayon. Hindi problema sa akin ang pera, alam mo yan. Kaya lang ako nagtatrabaho dahil nandun ka. At kapag umalis ako ngayon, sinong mag-aalaga sa'yo? Pero, wag ka nang kumontra. Dahil kahit anong sabihin mo, hindi ako makikinig. Hindi ako papasok ngayon sa trabaho. Tatawagan ko mismo si Zion para sabihin sa kanya na hindi tayo makakapasok dahil may sakit ka at walang mag-aalaga sa'yo. Tingnan lang natin kung magawang bawasan ng manager natin ang magiging sahod natin. Ani Silvana. Kilala ko ang kaibigan ko. Kung ano ang desisyon niya, talagang paninindigan niya. At kahit sabihin kong wag niyang tawagan si Zion, tiyak na hindi siya makikinig sa akin. Hindi nga pumasok si Silvana at inalagaan na lamang niya ako buong maghapon. Gabi na nang gumaan ang pakiramdam ko, ngunit tiyak hindi pa rin ako makakapasok sa trabaho kinabukasan. Kaya ko lang tumayo at magtungo ng kusina kaya maaari na pumasok sa trabaho sa Silvana. Pumasok ka na sa trabaho bukas, Silvana. Kaya ko naman na ang sarili ko. Sa sunod na araw na lamang ako papasok. Sabi ko sa kanya habang kinakain ko ang dala niyang pagkain sa loob ng aking silid. Oo na, papasok na ako bukas. Pero kung di mo pa rin kayang sarili mo, tawagan mo lang ako, okay? Nakangiting tumango ako sa kanya. Kinabukasan, bumalik na ng trabaho ang kaibigan ko at naiwan akong mag-isa sa apartment. Medyo nanghihina na lamang ako ngunit tinatamad akong bumangon kaya't nag-skip na lang ako ng lunch at piniling matulog. Di ko alam kung ilang oras akong nakatulog, ngunit nagising ako na makarinig ako ng malakas na pagkatok sa pintuan. Mukhang walang balak tumigil sa pagkatok, ang taong nasa labas kaya kahit tinatamad akong bumangon, napilitan akong tumayo at buksan ang pintuan. Natigilan ako na makita kong si Zion pala ang nasa labas at kumakatok. Anong ginagawa mo rito? Tanong ko sa kanya. Gusto ko nang tumakbo pabalik sa aking silid at magtago dahil nakakaya ang aking itsura. Magulong buhok ko, namamaga ang mata dahil kakagising lang. Tiyak na ang pangit ko sa kanyang paningin ngayon. I heard from Silvana that you were sick. Kahapon sana ako pupunta rito pero may mahalagang meeting ako sa kumpanya kaya hindi ako nakapunta. Paliwanag ni Zion. Tila wala naman siyang pakialam kahit na parang pugad ng ibon ng aking buhok at namamagang kamatis ang mga mata. Hindi ka na sana nag-abala pa sa pagpunta rito dahil magaling naman na ako. Babalik na nga ako bukas sa trabaho ko eh. Sagot ko sa kanya. Nanatili ako sa harapan ng pintuan at wala akong balak papasukin siya sa loob. Baka pwede mo akong papasukin sa loob? Medyo nangangaling na kasi ang kamay kong may bitbit na basket. Alanganin niyang tanong sa akin. May bitbit kasing isang basket ng prutas ang kanang kamay nito. Sinabi ko ba na bisitahin mo ko at dalhan mo ng prutas? Nakasimangot at tanong ko sa kanya. At saka mag-isa lamang ako ngayon kaya hindi kita maaaring papasukin? Bahagyang natawa at nailing si Zion sa sinabi ko. Maraming beses na nga may nangyari sa ating dalawa. Ano ba bang dapat mo ikatakot sa akin? Biglang nag-blush ang aking mukha nang marinig ko ang sinabi niya. Tinapunan ko siya na matalim na tingin. Pagkatapos walang paalam na inagaw ko sa kanya ang basket niyang dala. Nakuha ko ng 2 prutas kaya umalis ka na? Ines na pagtataboy ko sa kanya.
Akmang isasara ko na ang pintuan nang biglang pinigilan niyo ni Zion. May sinasabi ba ako na para sa mga prutas sa dala ko? Bahagyang napaawang ang mga labi. Lalo na dagdagan ng pagkapahiyang nararamdaman ko. Inis na diniin ko sa dibdib niya ang basket. Oh, yung prutas mo. Umalis ka na ngayon din, okay? Sa inis ko sa kanya, tila nagbalik ng aking lakas. Hey, I'm just kidding. Para naman talaga sa iyong prutas na yan. Nakangiting sagot ni Zion. Tila nag-e-enjoy na makitang namumulang mukha ko sa pagkapahiya. Inirapan ko siya bago ko muling kinuha ang basket. At pagkatapos, nilawagan ang pagkakabukas ng pintuan. Pumasok ka sa loob, pero wag kang magtatagal. Ayoko maabutan ka ng kaibigan ko rito. Seryosong mukha kong sabi sa kanya. Na makapasok si Zion sa loob ng apartment at naupo sa sala, nagmamadaling bumalik ako ng silid para ayusin ang sarili. Kahit sino pang bumisita sa akin, mahihiya pa rin akong makita nila na ganito ang aking itsura. Pagkatapos kong gawing presentable ang aking sarili, tsaka ako binalikan sa Zion sa sala. I'm sorry, Gianni. Dahil sa akin kaya ka nilagnat. Hindi ko... Bakit naman dahil sa'yo kaya ako nilagnat? Ikaw ba ang nagpaulan ng gabing yon? Nakataas ang kilil na sagot ko sa kanya. Natutuwa akong makitang muli ang ugali mo. Nang una tayong nagkita at nagkakilala, yung ugali mo na may pagkamataray? Nakangiting saad ni Zion. Blanco ekspresyon, tinitigan ko lamang siya. Hindi ako nagbigay ng komento tungkol sa pag-aalala niya sa unang beses na nagkakilala kami. Gianni, about what happened the other night. Ayokong pag-usapan ng tungkol sa bagay na yon. Mariin ang boses, naputol ko sa kanyang sasabihin. Bakit ba paulit-ulit niyang inuungkat ang nangyaring yon? Bakit di na lang niya kalimutan ang nangyari? Gianni, kung wala ka ibang sasabihin, mabuti pa umalis ka na. Zion, pagtataboy ko sa kanya. Gusto ko malaman mong babalik na si Lolo this week at di niya alam ang nangyari sa atin. I wanted to go back and live with me again. Hindi kita pipiliting makipagbalikan sa akin dahil nakahanda ako maghintay hanggat nais mong pakinggan ang paliwanag ko tungkol sa nakita mo sa amin ni Bettina noon. Nakahanda rin akong pakinggan ang paliwanag mo tungkol sa inyo ni Nikki, sabi ni Zion. Sa haba ng mga sinabi niya, bahagya pa siyang hiningal. Don't you think it's too late para sa mga paliwanag tungkol sa mga bagay na yon, Zion? Wala na akong pakialam pa noon. At sasabihin ko sa iyo ngayon na hindi na ako babalik pa sa bahay mo para magpanggap bilang asawa mo, kaya umalis ka na. Di ko mapigilang makaramdam ng sakit. Hindi pala siya nagpunta rito dahil nag-aalala siya sa akin dahil may sakit ako. Ang totoo pala, nagpunta siya rito para kumbinsin akong bumalik sa bahay niya at ipagpatuloy ang pagpapanggap ko bilang asawa niya sa harapan ng kanyang lolo. Gianni, please? Umalis ka na ngayon din at huwag ka nang babalik pa kahit kailan. Galit na pagtataboy ko sa kanya. Nilapitan ko siya, tinila palabas ng pintuan. Pagkatapos malakas ko yung isinara. Kahit nakikiusap siyang pakinggan ko ang paliwanag niya, nagbingi-bingihan ako. Huli na ang kanyang paliwanag. Masyado niya na akong nasaktan. Sigurado ka ba talaga na kaya mo nang bumalik sa trabaho, Gianni? Mula sa apartment niya, pang-anim na beses nang nagtanong sa akin sa Salvana kung kaya ko na bang bumalik sa trabaho. At kahit naglalakad kami papasok ng mall na pinagtatrabahuhan namin, tila nag-aalala pa rin siya sa akin. Huwag kang ang OA, my friend. Nilagnat lang ako ng isang araw at di ako nagkaroon ng malaking sakit para di kayanin ng katawan kong bumalik agad sa trabaho. Natatawang sabi ko sa kanya. Nag-aalala lang naman ako sa'yo. Pero wala nga pala akong dapat na ipag-alala dahil malakas ka pa pala kaysa sa kalabaw kaya mabilis kang gumaling kapag nagkakasakit. Natatawang biro niya sa akin. Natawa na lang din ako sa sinabi niya. Nahinto kami sa pag-uusap na mag-time-in kami at nag-umpisa ng magtrabaho. Pareho kaming naging abala sa kani-kaniyang trabaho, kaya hindi na kami nakapag-usap pang muli hanggang sumapit ng lunchtime. Lihim ako nagpapasalamat dahil hindi na ako maling inabala pa ni Melvin. Di na siya nagtangkang lumapit pa sa akin at kausapin ako. Naisip ko nga siguro natakot siya na baka tuluyan siyang alisin ni Zion sa trabaho, kaya tinigilan na niya ako. Lumipas ang 3 araw, di pa rin ako kinakausap ni Melvin, kaya napanatag na ang aking kalooban. Ngunit kung kailan naman panatag ng kalooban ko na hindi ko nakukulitin pa ni Melvin tungkol sa kanyang nararamdaman, tsaka siya biglang nag-propose sa akin habang nasa kalagitnaan kami ng pagkain sa loob ng kantin. Hindi na kita tatanungin kung papayag ka ba maging girlfriend ko dahil ang tatanong ko sa'yo kung papayag ka na bang magpakasal sa akin, Gianni? Nakangiti ang tanong sa akin ni Melvin habang nakaluhod at pinapakita sa akin ang laman ng maliit na kahetang hawak niya. Isang rose gold wedding ring na ewan kung totoo ba o fake.
Ngunit wala akong pakialam kung tunay o fake pa ang wedding ring. Dahil hindi ako interesadong isuot ito sa aking daliri. Say yes, Gianni. Nakangiting udyok sa akin ng mga nakakakilala sa akin. At kahit ang mga taga-ibang department na kumakain din sa kantin, matamis na nakangiti sa akin. Nasa mukha nila ang pag-asang tatanggapin ko ang proposal ni Melvin. Nilapitan ko si Melvin, pilit na tinayo. Anong ginagawa mo, Melvin? Bakit ka nag-propose sa akin gayong di naman tayo magkasintahan? Wala naman tayong relasyon? Mahina lang ang boses ko habang kinakausap ko siya dahil ayoko rin naman siyang mapahiya sa harapan ng maraming tao. Ngunit sa ginawa niyang to, nilagay niya ako sa awkward na sitwasyon. Iniisip niya marahil mahihiya akong tanggihan ang marriage proposal niya kapag sa harapan ng maraming tao siya magpo-propose. Alam kong mahal mo rin ako, Gianni. Ayaw mo lang ipakita dahil nag-aalala ka na baka dahil sa iyo tanggalin ako ni Sir Zion sa trabaho. Pero wala akong pakialam kahit alisin niya ako sa trabaho ko, Gianni. Kaya ko makahanap na ibang trabaho, pero ang mawala ka sa akin siyang hindi ko makakaya. Madamdaming pahayag ni Melvin. Sa tono ng kanyang boses talagang kumpiyansa siya sa kanyang sarili na mahal ko rin siya. At ewan ko sa niya nakuha ang kumpiyansang yon, gayong ilang beses ko na siyang nireject. Tanggapin mo na ang proposal ni Melvin, Gianni. Bagay naman kayong dalawa. Huwag ka lang mangarap pang makabingwit ng mas matabang isda sa ilog dahil hindi mangyayari yun. Nakasinising kausap sa akin ni Harleen. Tatanggapin mo ba ang proposal ni Melvin, Gianni? Tanong sa akin ni Silvana nang lapitan niya ako. Sa halip na sagutin ang tanong niya sa akin, muli kong hinarap si Melvin. Tumayo ka dyan, Melvin. Nakakaya ang ginagawa mo. Seryosong mukhang sabi ko sa kanya. Tila naman naiinsulto at di nagustuhan ni Melvin ang sinabi ko sa kanya, kaya biglang tumalim ang kanyang mga mata sa pagkakatingin sa akin. Walang masama sa ginagawa ko, Gianni, at hindi rin ako nahihiya dahil gusto ko ipaalam sa lahat na mahal kita, na nagmamahalan tayong dalawa. Gusto ko nang sabunutan ng sarili ko dahil sa pagpupumilit niya na pareho kaming mahal ang isa't isa. Huminga ako ng malalim. Siguro ito na ang tamang pagkakataon para klaruhin ko sa kanya kung anong nararamdaman ko sa kanya para di na siya umasa at lubayan niya na ako. I am sorry, Melvin, pero hindi kita gusto. Hindi kita mahal. Kahit kailan hindi ko sinabi o pinaramdam sa'yo na may gusto ko sa'yo. Ikaw lang nag-iisip na mahal natin ang isa't isa kahit na hindi yun totoo. Prangkang sabi ko sa kanya. Narinig ko ang pagsinghap ng mga nanonood. Tila ba silang nasaktan sa sinabi ko? Ngunit wala akong pakialam kung masakit man ako dahil hindi ko isasakripisyo ang aking sarili para lang di ako makasakit ng damdamin ng ibang tao. No, Gianni, nagsisinungaling ka lamang. Alam ko hindi bukal sa iyong dibdib ang mga sinabi mong yon. Pagpapumilit ni Melvin, nananatiling nakalukod pa rin. Gumising ka, Melvin. Sinabi na nga na Gianni ang totoo na wala siyang gusto sa'yo, na hindi kanya mahal kaya gumising ka sa iyong ilusyon. Inis ang boses na kausap ni Silvana kay Melvin. Let's go, Gianni. Inawakan niyang braso ko at manghihilahin ako paalis. Ngunit maagap na napigilan ni Melvin ang isa kong braso. Mahal kita, Gianni. Ngayon lang ako nakaramdam ng ganito sa isang babae kaya please, tanggapin mo na ang proposal ko. Pumayag ka nang magpakasal sa akin. Pagmamakaawa ni Melvin sa akin. Akmang ibubuka ko ang aking bibig para magsalita, ngunit naunahan ako ng boses ni Zion. Hindi mo ba narinig ang sinabi sa'yo ni Silvana, Melvin? Hindi ka gusto ni Gianni at hindi ka niya mahal, so stop your obsession with her. Mariin ang boses na kausap ni Zion kay Melvin. Lumapit siya sa akin. Inago ang braso ko mula kay Melvin na biglang tumalim ang tingin kay Zion. Bakit ba palagi ka nalang nakikialam sa buhay namin ni Gianni? Ano ba ang relasyon mo sa kanya? At kung umasta ka para ikaw nagmamay-ari sa kanya? Galit at tanong ni Melvin kay Zion. Wala na tong paggalang sa kanyang boss kaya tatitiyak ko, tatanggalin siya ni Zion sa kanyang trabaho. Huwag mo nang alamin dahil baka lalo ka lang mabaliw kapag nilaman mo kung anong relasyon ko sa kanya. Mahina ang boses na sagot ni Zion kay Melvin. Tayong kaming apat lang ang nakakarinig. Magmula ngayon, tanggal ka na sa trabaho kaya huwag ka nang bumalik pa sa loob ng mall. Hintay mo na lang iyong sahad sa account mo at binabalaan kita, Melvin. Huwag mo na ulit lalapitan pa si Gianni. Pagkatapos pagbantaan ni Zion si Melvin, mabilis niyang hindi lang kamay ko palabas sa kantin. Walang salitang sumama na lang ako sa kanya para makalayo ako kay Melvin. Nagtataka ako kung bakit nagtungo sa kantin si Zion, gayong hindi naman siya nagpupunta sa ganitong klase ng lugar. Nakarating siya sa kaalaman.
Nasa kasalukuy nagpo-propose sa akin si Melvin at nag-aalala siyang baka tanggapin ko yon. Kaya siya nagtungo sa kantin para pigilan ako sakaling tinanggap ko ang marriage proposal ni Melvin.